So mga par, matapos nga po basagin ni Junto Nakatani ang mata ni Ryosuke Nishida sa kanilang bakbakan kung saan nag-withdraw ang kampo ni Nishida mga idol pagkatapos ng round 6 at naging ganap kaagad na Unified IBF at WBC Bantamweight Champion itong si Junto Nakatani. Napareha kaagad si Inoue sa panalo ni Nakatani mga idol. Matapos natin ito makita na napabuntong hininga talaga si Inoue sa nasaksihan nito na bagsik ni Junto Boy. Wini-welcome nito mga idol si Nakatani sa Super Bantamweight Division. Masaya daw siya mga idol na may isang magaling na fighter. Kagaya ni Nakatani ang nalaban na sa 122 pounds. Well, hindi na tayo makapag-antay mga idol sa bakbakan ng dalawang Japanese boxing superstar. Ngayon pa lang mga idol, may paunang prediction na tayo sa bakbakan ni Inoue at Nakatani. Sa pinakita ni Junto Boy na galawan, kahit winasak nito ang mata ni Nishida gamit ang kanyang lumalagatik na suntok, may nakita din tayo mga idol na kainaan ni Nakatani sa laban na to. Ito nga mga idol walang iba, kundi mahilig ito makipag-brawl sa bakbakan. Yung tinutukod dito ang ulo niya sa kalaban tapos magpapakawala ng suntok. Masasabi natin mga idol na weak side ito para kay Nakatani dahil dito magaling si Inoue. Yung brawl ang banatan sa bakbakan. Mas maiksi kasi mga idol ang mga kamay ni Inoue. Sigurado makakapag-generate ito ng malalakas na suntok. Delikado kalaban si Inoue mga idol kapag malapitan ang banatan. Pero gayon pa man mga idol, tiyanta natin na hindi pa naman dederecho si Nakatani sa laban kay Inoue. Malamang kukuha pa ito ng tune-up fight sa 122 pounds. Bago labanan ng Japanese Monster, posible pa magbago ang galawan ni Nakatani. Sanayan ang sarili na lumaban sa malayuan gamit ang haba at tangkad dahil dito talaga malakas si Nakatani. Samantala dahil nga wina-welcome na ni Inoue si Junto Nakatani sa 122 pounds, matunog na nga na rumors mga idol sa social media na agad-agad naman daw mga idol bibitawan ni Junto Nakatani ang kanyang dalawang titulo sa 118 pounds. Sa mga susunod daw na araw ito i-announce mga idol para maging official. Well, kung mangyari ito mga idol, malaki talaga ang tsansa ng ating mga pambato na sina Vincent Astrolabio at ang malapakyaw ng Pinas na si Kenneth Luber na mapapalaban sa ibabakante na titulo ni Nakatani, lalo na sa WBC mga idol. Kaya abangan natin ito mga boss. Sana makakuha man lang ng isang title fight ang ating mga pambato. Sa kabilang banda naman mga idol, ayon nga po sa mga legit boxing site, inaasahan din daw mga idol na bibitawan ng Unified IBF at WBE welterweight champion na si Jeron Anis ang kanyang mga titulo sa 147 pounds at tuluyan na din naakyat ang division sa 154. Naghahanap na daw mga idol ng kalaban si Jeron Anis sa 154 pounds. Kabilang nga sa mga choices nito mga idol, sina Keith Thurman at Virgil Ortiz. Well, isang magandang balita naman to mga idol para sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao dahil ibig sabihin nito mga boss, kasama na sa choices ni Pacman ang IBF at WBA. Sakali maagaw nito ang WBC kay Mario Barrios sa July 19. Tandaan po natin mga idol, champion for life po si Pacman ng WBA title. Malaki ang chance sa mga idol na payagan din siya mapalaban sa WBA title kagaya sa pagpayag sa kanya ng WBC. Ito kung mag-decide pa si Pacman na lumaban pa ng isang beses. Kaya abang-abang na lang tayo mga idol.